Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Pag-usapan po natin yung ginagawa nating trabaho. Ito pong ginagawa naming mga nasa social media, itong mga ginagawa ng mga vloggers. Meron naman talaga itong purpose. Hindi namin ito basta-basta naisipan lang para mag-enjoy kami o meron kaming pagkakaabalahan. Ito po ay merong mas malalim na purpose. Ang purpose po nito na mas malalim ay yung i-inform ang ating mga kababayan. Kasi marami sa atin hindi na masyadong pinapansin ang mga bali-balita. Kaya po nandito kami para i-guide kayo at sabihin sa inyo yung mga naobserbahan namin. Of course, dalawang side yan. Pwede naman kayong hindi totally maniwala sa amin or para doon sa mga naniniwala, thank you so much na kayo ay naniniwala sa aming mga binabalita. Pero gamitin pa rin ninyo yung sarili ninyong pagtimbang-timbang sa mga bagay-bagay. Sa ngayon, ang gusto kong i-discuss sa inyo ay tungkol dito sa mga politicians na marami po dyan ay talagang hindi sincero na magbigay ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. Nakita naman natin sa lumalabas ngayong mga investigasyon, napakalawak at baka mga 95% or more doon sa mga nakikita nating mga corrupt na mga politicians na nakaupo sa pwesto, whether Congress or whether lower house or doon sa Senado. Sa tingin ko hindi masamang sabihin na baka umabot ng 95% sa kanila involved sa corruption. At ang ibig sabihin niyan, itong mga opisyal na to talagang wala sa kanilang damdamin, wala sa kanilang puso at isip ang pagsiservisyo. Gusto lang nila guminhawa ang buhay nila at the expense of the government, the people's money. Yan po ang target nila. 95% more or less sa kanila, ang target lang, guminhawa ang kanilang buhay, makapangurakot sila doon sa pera ng taong bayan na walang kalaban-laban. Kasi tayo po nakikinig lang eh. Tayo po ay nakikibalita lang, ang marami pa sa atin humahanga sa mga politiko na to. Na ngayon, dapat maintindihan po natin, hindi po natin sila dapat hangaan kung hindi sila nagtatrabaho ng maayos. Pantayan po natin sila dahil marami sa kanila magnanakaw. Huwag po natin silang gawing idolo. Katulad na lang ng ginagawa nito mga tagahanga ng mga Duterte. Ina-idolize masyado itong si Digong Duterte, itong si Sara Duterte, kahit na sangkatutak ang kaso na kanilang haharapin. Na i-file against them because nakikita ng taong bayan na meron silang krimen. At kasama na nga dyan yung korupsyon. Hindi ko maintindihan bakit ang dami-dami pa rin, matataas pang opisyal, matataas ang status sa buhay, matataas ang status dito sa ating society, mga believers nitong mga Duterte, mga followers, mga tagahanga. Yan ang hindi ko po maintindihan. But hindi natin pag-uusapan in detail yan. Ang gusto kong i-discuss ngayon, mas simple. Yung sinasabi ko nga na marami sa mga politicians, at every opportunity na makakita sila ng publicity para sa kanilang personal, sa kanilang sarili, para sa kanilang sarili, igagrab nila yan. Diyan mo makikita na meron silang ambisyon na sa susunod pang eleksyon, meron na naman silang tinatarget na bagong posisyon. Dito kay Amy Marcos, very obvious. Ito, at every opportunity, igagrab nito para mapunta siya sa balita, mapunta sa limelight, interviewin interviewin siya ng mainstream media. Yan po si Amy Marcos. Halatang halata po yan. Ang mga politicians na may ambisyon, madaling mahalata dahil nga makikita nyo, parang mga reporter sila. Naghahanap sila ng mga kontrobersyal na balita. Nakikipag-unahan sila. Nakikipag-unahan yan.
At gagamitin nila yung kanilang impluensya, gagamitin nila yung posisyon nila para makakuha ng mga kontrobersyal na balita. Yung tinatawag ng mga reporter na scoop. Nangi-scoop yan. Maghahanap sila ng mga scoop na balita para pag-usapan sila, para ma-interview sila, dahil nga doon sa ambisyon nila sa politika. Kaya itong si Amy Marcos, kahit na hindi niya aminin, gusto niya talagang maging katandem itong si Sara Duterte sa darating na eleksyon sa 2028. Yan ang obvious reason. Kaya ito, sabi ko nga, makakita siya ng every opportunity na magiging tampok siya ng usapan, malalagay siya sa limelight, i-interviewin siya ng mga mainstream media, gagawin yan, igagrab yan. Gagamitin niya yung kanyang impluensya, gagamitin niya yung posisyon niya para makuha yung scoop na yan at lumabas na naman siya sa mga telebisyon. Lumabas siya sa mga dyaryo, sa balita. Yan po si Amy Marcos. Kahit hindi niya aminin na ang ambisyon niya dyan, kaya nga ganun na lang ang pagsipsip niya sa mga Duterte. Ganyan po ang target niyan. Yung darating na eleksyon, dahil sa sobrang galit niya dito kay Lisa Marcos Araneta, sa First Lady, gusto niya, siya naman ang malagay dyan sa Malacanang, siya ang mapunta sa mas mataas na posisyon pagdating ng 2028. Kaya ang nakikita niyang best way na ma-achieve yan ay magamit niya itong si Sara Duterte. Magamit niya yung popularity nitong mga Dutertes. Kung talagang popular pa sila. Kung talagang shoe-in winner na sila pagdating ng 2028. Pero I doubt it. Dahil naglalabasan na yung mababahong kaso nitong mga Dutertes na to. Alam naman natin yon. Ano ba ang sinasabi ko na itong si Amy Marcos ay bigyan natin ng maganda example. Itong sinasabi natin na itong si Amy Marcos, parang reporter ito, na gagamitin ng impluensya, gagamitin ng posisyon para makakuha ng scoop. Etong sinabi niyang nakita niya na itong desisyon na or ang nakita daw niya yung resolution na magpa-file na ng kaso, pero hindi niya sinabi kung saan galing, kung ombudsman yan or DOJ yan. Ang sinabi niya, nakita niya, nabasa niya yung resolution na magpa-file na ng kaso against Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Isipin niyo yan. Saan niya nakuha yung balita na yan? Ang balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother Congressman Yap as well. Ang balita ko, February 1, ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Di ba? At idininay nitong si Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya, hindi ko alam yan. Buti pa siya alam niya. Ibig sabihin, itong si Amy Marcos, yun na nga yung sinasabi natin. Gumagamit ng posisyon, gumagamit ng kanyang impluensya, makakuha lang ng scoop. Ang purpose niyan, malagay na naman siya sa limelight, pag-usapan na naman siya, interviewin siya kabi-kabila. Kahit hindi niya aminin na ambisyon niyang tumakbo sa 2028 ng mas mataas na posisyon, eto na yun. Ayaw niyang mawala sa limelight, ayaw niyang mawala diyan sa media. Gusto niya lagi siya pinag-uusapan. Pero ngayon, ang tanong, dapat malaman yan. Saan nanggaling yung information na yan, whether DOJ yan or Ombudsman. Dapat maimbestigahan yan ni Ombudsman Boying Rimulya. Sino ang nag-leak ng information na yan na hindi tama? Hindi po tama yan. Wala sa posisyon at hindi pa panahon para mailabas yung information na yan. Bakit alam na itong si Amy Marcos? Pero sinasabi ko nga, good example yan ng katulad ni Amy Marcos na sobrang taas ng ambisyon, sobrang lakas ng ambisyon niya
na makakuha ng mas mataas na posisyon sa darating na eleksyon, kaya niya ginagawa ito. Wala pong ibang dahilan yan. Hindi po yan pagmamalasakit sa taong bayan, hindi po yan pagmamalasakit dun sa mga senador na sinasabi niyang mapapailan ng kaso. Ang masakit lang dito, binibigyan na naman niya ng hint itong mga senador na papailan ng kaso para mabigyan ng panahon na magtago. Diyan po ang argabyado na naman ang mamamayang Pilipino. Doon sa information na nilabas niya, may option na naman itong tatlo na to na lumipad, magtago sa ibang bansa or kung saan man. Kasi nga, nililik niya na eh. Dapat maimbestigahan po ito, Ombudsman Boyeng Rimulya. Hindi tama na yung mga ganitong information ay lalabas kahit na kanino pa man, kahit na isa ka pang senador. Ito, nagmamanipulate talaga itong si Amy Marcos. Ginagamit niya lang talaga yung sarili niyang impluwensya, ginagamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng ganitong information. Yun na nga, parang reporter na nakikipag-unahan, makakuha ng scoop para doon sa atensyon na makukuha niya. Iyan po yun. Kaya, Ombudsman Boyeng Rimulya, sana po malaman ng taong bayan saan nakuha itong si Amy Ambisyosa Marcos yung information na to, dahil hindi po tama na lumalabas ang ganitong information at binibigyan mo ng warning itong mga taong mapapailan ng kaso. Itong mga tao na mapapailan ng kaso at pwede na naman itong magtago dahil dito sa informasyon na to. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo, pilitin nating masagot ang mga komento ninyo. Paki-share na rin po para marami makaalam tungkol sa ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. Maraming salamat po for joining me today at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo.